Salamat sa dugo ng ating Panginoon. Without the shedding of the blood, there's no remission of sin. Wow, the precious blood of Jesus Christ. Hindi po yung dugo na katulad ng dugo natin. Yun ay dugo ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay magkaroon ng katubusan. Are you ready for preaching? Alam niyo ba, mga kapatid, ang Baptist favorite kung ano? Preaching. Kasi yun ang pagkain natin, di ba? O, siyempre, pagka ang kakainin mo ay paborito mo, hindi ka pa nakain, parang nandun na sa lalamunan mo, ano? Ano, di ba? Ano mga paborito nyo? Sa Kapampangan, anong paboritong pagkain sa Kapampangan? Sino Kapampangan dito? Ha? Ayun, si Sir Jess, ano? Tosino? Pampaiksi ng buhay. Sa Ilocos, ano? Diningdingan. Sa Ilocos, diningding. Sa Pangasinan, binubong. Sa Bisaya, laswa. Kalain mo yan, paborito yung mga laswa. Ay, laswa. Masarap yung laswa. Oh, sa Bisaya naman ay, ano naman ay papaitan. Paborito yun ng mga Ilocano. No, sa Bicol ay laing. Sabi ni Brother Mord, oh, I eat that lying, I'm telling you. I love that lying. Very delicious. Sabi ko, that is lying, not lying. Okay. So, pag tayo ay kakain ng salita ng Diyos, dapat handa tayo. Amen? So, open your Bible, please, in the book of Psalms 133. Psalms 133. Psalms 133. Ang mga tao, ang iba ay automatic. Pag sinabing babasahin Bible, tumatayo. Maganda naman yun eh. Di ba? Okay. Psalms 133. 3 verses lang po yan. Kayo ang pababasahin kong sabay-sabay na malakas. Nakuha niyo na po? By the way, kung kayo Bible student, nasa Old Testament yan. Amen. Okay. Yung mga taga-Las Piñas, nasa Old Testament yan. Okay. Handa? Basa. Wow. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na ang pagtitipon ito, Panginoon, ay hindi basta pagtitipon, ito ay araw na para sa inyo. Salamat po, O Diyos, na meron kayong mga anak na hindi lamang kayo pang umaga, kundi kayo ay pang buong maghapon. Salamat, Panginoon, na kayo ang aming Diyos, kayo ang aming tagapagligtas, at kayo ang aming Panginoon. Ngayong gabi, aming dalangin, na ang Banal na Espiritu ang siyang gumawa sa aming mga puso. Dalayan po namin ang Psalms chapter 133. Dalayan po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng humble heart and correctable heart. At aming hinihiling, Panginoon, na humble heart and teachable heart. Pagkapalain niyo po ang lingkod niyo gagamitin. Sa inyong sarili, wala pong magagawa. Gayun din, Panginoon, sa aming mga bisita ngayong hapon, ipagkaloob niyo po na maunawaan nilang simpleng paraan ng kaligtasan. Pagkapalaan nyo rin po ang aming mga outreaches na kasama po namin ngayon through live stream sa Israel, sa Dubai, sa Taiwan, sa Cyprus, ganyan din Panginoon sa Hong Kong, sa Guam, sa Taiwan, ganyan din Panginoon sa Thailand at sa Singapore.
at gandi po sa aming mga outreach dito po sa aming bansa. Panginoon, dalangin po namin ang salita niyo maging makapangyarihan. Panginoon, pagpapalain niyo po at hiniling po namin ang Banal na Espiritu ang siya mangungusap sa aming mga puso. Hinihiling po namin na ito'y pagpapalain niyo po at ang lingkod niyong gagamitin. Sa iyong sarili, Panginoon, wala po magagawa. Kung ako hindi niyo po tutulungan, ako hindi niyo gagamitin, I'm just good for nothing. So I beg your power, Holy Spirit of God, please touch our heart, work in our midst, save the lost, and challenge thy people. Thy name be lifted up. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. At pwede na po kayong maupo. Tandaan po natin, ito yung napakaganda pong chapter. Ang sabi, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirt of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Tandaan po natin, itong Psalms 133, ito ay kasama sa tinatawag pong Psalm of Ascent. Ito po ay inaawit ng mga Israelites habang sila'y patungo doon sa Jerusalem paakyat. Actually, ito po yung nagsimula sa 120, Psalms 120 hanggang 134. Umaawit sila paakyat patungo sa Temple of Jerusalem. At sila'y umaawit. Kaya yung pag-awit ay napakahalaga niyan. Kaya pagka-oras ng pag-awit, tayo ay aawit. Amen? Alam niyo ba yung mga worldly singers, kung umawit, pambirap bigay na bigay, para lamang purihin ang mga tao. Tayo dapat pag umaawit ay bigay na bigay din para purihin ang ating Diyos. Amen? Tandaan po namin mga kapatid, habang sila'y umaakyat, ay sila po'y umaawit. At alam niyo, pag sana mayroong isang musician na sila ay pwedeng gawing kanta itong from chapter 120 hanggang 134. It is a good song. Para mga inaawit na mga bata. Pag sila, naalala ko, nung kami nasa Bible school, nagtuturo kami ng Sunday school sa Good News classes, inaawit namin yung Come to Sunday School, Come to Sunday School, Come to Sunday School. Every Sunday morning, come to Sunday School. Bring your Bible too, bring your Bible too. Every Sunday morning, bring your Bible too. Bring your offering too. Oh, tuwa mga bata. Adults lang ang malungkot pag inawit yun. Ha? Pero, tandaan po natin mga kapatid, habang sila'y umakyat patungo sa templo sa Jerusalem, sila'y umaawit. At dito ay ating makikita na ang first word sa chapter 133, the first word is what? Behold. Behold. Yung pong behold ay parang kung sa atin dito yung stoplight. Stop, look, and listen. Pag sinabi po yung gano'n, stop, look, and listen, bibigyan mo ng pansin yan. You need to pay attention. Sabi ng Amerikano, bakit dito sa Pilipinas, red light na, tuloy-tuloy pa? Sabi ko, what's wrong with that? Oh, in America, when it says red light, it's been stopped. It's the law. Sabi ko, in America, it's the law. But in the Philippines, it's only suggestion. Take your own risk. Pero sinabi, behold, ang kinukulang po doon yung attention. Behold, how pleasant it is, how good and how pleasant it is, brethren, to dwell together in unity. Kaya binibigyan pansin yung unity. Behold, it is 100, nabanggit po sa Bible na 1,298 times the word behold. It's just like what John the Baptist said, behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world.
Ibig sabihin, huwag niyong mamimintis yan. Tingnan nyo, yan lamang ang tagapagligtas. Hindi ka pupunta sa langit kung hindi gawa ng tagapagligtas na yan. That Jesus is the only way. It's not John the Baptist the way, but Jesus Christ Himself. That's why John the Baptist said, pinupoint niya si Kristo, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Dapat makita natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng unity. Ngayong gabi, ang ating pag-aaralan ay dwell together in unity. Tandaan po natin sa lahat ng mga organization ang kailangan ay unity. Sa itinatag ng Diyos ay lahat ay kinakailangan ng unity. Ang itinatag ng Panginoon, ang tahanan, kailangan sa tahanan ay mayroong unity. Sa gobyerno dapat ay may unity. Sa simbahan ay mayroong unity. Behold, wag nating mamintis yan. Pag wala pong unity ang simbahan, warat ang simbahan. Pag walang unity ang gobyerno, warat ang gobyerno. Pag walang unity sa pamilya, warat ang pamilya. Kailangan po ng unity. Unity is very important. It is very important. Bakit po mahalaga ang unity? Number one, the basis of unity. Bakit kinakailangan tayo ay magkaroon ng unity? Bakit kinakailangan tayo maging united? Ang pinakamaganda po, the basis of our unity is not kung sino tayo. The basis of our unity is not how educated you are or we are. Hindi po ang basis of unity ay hindi pinag-uusapan kung mayaman ka at pulubi ka. The basis of our unity bilang Kristiyano, kaya nga po as a church, ay ito po'y organized, baptized believers. Bagaman ito ay mga grupo ng taong makasalanan na nagkamit ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, still we are sinners. Iba-iba pa rin ang ugali natin. Iba-iba pa rin mga hitsura natin. Iba-iba pa rin trabaho natin. Pero sabi ng Bible, dwell together in unity. Kaya the basis of our unity is the Word of God. Makikita po natin, we need to have unity because we are one big family. As a church. Tandaan po natin, sabi niyan, behold, how good and how pleasant it is for, look at the word, brethren. Dapat tayong mga magkakapatid ay magkakapit-bisig. Huwag natin papayagan na yung sisira ng gawa hindi makapasok. Amen? Huwag natin papayagan na ay makapag-impluensya. Dapat wala hong siwang. Kapit-bisig. Dapat walang lamat. Alagaan natin ang doktrina o katuruan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Alagaan natin ang responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon. So let us be united. Why we need to be united? Because we have a permanent spiritual tie with each other. Ibig sabihin, tayo ay brethren, magkakapatid. Iba-ibang apelyido. Pero, sa Panginoon, magkakapatid tayo. Are you listening? Kung anak ka ng Diyos, kapatid kita. Kung backslider ka, patid ka. Walang ay si Diyos, hindi nakikita yung medyo seryoso na kayong masyado. Ha? Kailangan, tandaan natin mga kapatid, ang dugong nananalaytay sa atin ay hindi yung dugo bilang tao tayo, kundi dugo na galing sa langit. Yung DNA natin ay galing sa langit. It is not actually a blood relationship. It is a faith relationship. Yung pananampalataya. Ang pananampalataya po natin, mga kapatid, ay mas malalim ang ating pong relationship
sagrado ang ating relationship at yan ay ang banal na relationship. Na sabi nga sa Bible, sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, ang sabi ng Bible, but as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of the Lamb without blemish and without spot. Tandaan po natin mga kapatid, we are linked and bound by relationship that goes beyond human relationship. Yung human relationship natin, hanggang dito lang yan. Pero yung ating relationship, because of our faith of what Christ done on the cross of Calvary, that He died buried because of our sin. Tiniis niyang lahat ng paghihirap para sa iyo at para sa aking kasalanan. Doon tayo nagkaroon ng relationship. For by grace you are saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Amen. Kaya may gandang, yung any color of your skin. Black and yellow, black, yellow, red and yellow, black and white. All are precious in His sight. God is not looking for the color of the skin. He's looking for the color of the heart. Kung tayo hinugasan ng dugo ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, tayo maputi. Tandaan po natin puti ang ating puso. Hello? Amen? Kumbaga, yung ating relationship, mga kapatid, ay para tayong iisang pisa. Iisang pisa. Nagkakaunawaan tayo? Kaya dapat walang iringan. Walang inggitan. Walang pintasan. Amen? Kasi bawat isa sa atin ay mayroong masasabi. Mayroong masasabi. Kahit gaano ka man kabanal, mayroon ko pa rin masasabi. Hanggang tayo nandito sa mundo, wala pa akong perpektong tao. Kahit na perpekto ang pangalan niya. Wala pa. Lahat tayo ay may kapintasan. Tingnan niyo, iba-ibang mukha natin. Iba-ibang lahi natin. Iba-ibang probinsya natin. Sa Bicol nga, bawat bayan, ibang salita. Sa Bicol, bawat bayan, ibang salita, lalo sa Albay. Ang tunay na Bicol ay yung Naga City, yung Camarines Sur. Pero pagdating na sa Albay, iba-iba na. See? Pero tandaan nyo, because of Christ, you are my brother, you are my sister, I'm your brother. We are brother in Christ. Kaya nga sabi ng Bible, behold, how good and how pleasant it is for brethren. Kaya nga tinan nyo, nung ika'y iniligtas, inilagay ka ng Panginoon sa church na ito. That's how important the church is. At kung ikaw ay pupunta ng pipil ng simbahan, piliin mo yung simbahan na you can trace it back to the Lord Jesus Christ. Because Jesus established His church during His earthly ministry. He says, upon this rock, I will build my church. Yung sinabi niyang the pronoun my church, ibig sabihin, there are already existing churches, but it is not His. So what He said, I'm gonna have my own. And ano yun? Yung first members are the 12 apostles, and they were baptized by John the Baptist, and even Jesus was baptized by John the Baptist. Nung binautismohan si Kristo, naglakad 60 miles. Hindi nagreklamo. Pagdating doon, ayaw bautismohan ni John the Baptist. Sabi niya, ikaw na pa rito, akong bautismohan mo. Ano sabi ni Kristo? Ganyan ang nararapat ang pagganap ng buong katuwiran. Ibig sabihin, nag-submit siya sa authority na ibigay ng Diyos kay John the Baptist. Kaya, yung mga unang miyembro ng simbahan na itinayo ng Panginoon ay nabautismuhan ni John the Baptist. Si Kristo, binautismuhan ng John the Baptist. Ay kung nabautismo yun, siyempre ng Katoliko, Katoliko yun.
Kung nabautismo ng iglesia, ano yun? Kung nabautismo ng Mormons, kung nabautismo ng Jehovah's Witnesses, ay kung nabautismo ng Baptist, ano yun? Alam niyo mga kapatid, paninindigan ko historically, scripturally, that the church that Jesus built is a Baptist church. Pero hindi po Baptist ang magdadalay sa langit. Sapagkat si Kristo nagsabi, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoon sa kundi sa pamamagitan ko. Ngayon tayo ay parang isang pisa, magkakapatid. Hindi lang tayo magkakilala. Pero, kaya nga, dapat ang simbahan masaya. Ang simbahan dapat masaya. Sabi ko nga, kung ikaw ay isang anak ng Diyos at hindi ka man lang nangiti at hindi ka natawa sa isang araw, abay, pampir, anong kaibahan mo nyo nandun sa kabaong? Pag kayo nandun sa kabaong ang umiti, mas nakakatakot yun. Kaya yung ating relationship, hindi basta-basta. Kaya kung mayroong kaunting bagay lang na may nagawa sa iyong kaunti, pagpasensyahan mo na. Ibigay mo na sa Panginoon. Kaya ang ministry ng simbahan, hindi lamang mag-soul winning. Hindi lamang ma-revive, kundi i-restore yung mga nanghihina. Eh kung ikaw ay malakas na Kristiyano, praise the Lord. Pero mayroong mga nanghihina. Eh pastor, pag ayaw bumalik, anong gagawin mo? Wala tayong magagawa doon. Kung tunay na save yan, babalik yan. So, because we are one big family. Pangalawa, because of our future. Ang sabi ng Bible, for there is the Lord commanded, in verse 3, for there is the Lord commanded the blessing, even life, forevermore. Tingnan niyo mga kapatid. Sabi dun sa verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren. Kaya tandaan po natin, hindi tayo magkaaway. Hindi tayo magkaaway. Ang kaaway natin yung hindi natin nakikita. Satan is our enemy. Alam nyo, nakakalungkot. Sabi siya, anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Pero hindi nagbabatian. Alam nyo, tsaka ito, kung magsasabi ka ng kapintasan ng iba at hindi mo kayang sabihin sa harapan, huwag mo nang sabihin. Keep your mouth shut, lumabas ka na lang, mamigay ka ng babasahin. May opportunity pang mayroong maligtas. Amen? Kaya so, una, because we are one big family. Ang hirap yung magkakapatid sa Panginoon tapos nagmamaritisan. Oo. Bakit mo ako minamaritis? Kasi pumapapil ka sa buhay ko eh. Wow! Ha? Wag naman. Ha? Ang pangit nung ang gusto ng Diyos ay unity. Unity. Yan ang gusto ng Panginoon. So number one is because we are one big family. Number two, because of our future. Ano yung future natin? Let's look at our future. Sabi dyan, life forevermore. That's eternal life. Dahil tayo ay iisang pamilya, iisa lang ang pupuntahan natin. Saan tayo pupunta? Oh, pagdating natin sa langit, hindi kayo nag-iimikan dito, doon ba hindi pa rin kayo mag-iimikan? Parang sabi nung mag-asawa, sabi nung asawang babae, Pastor, pag kami ba ay pumunta sa langit, magkasama pa rin kami ng mister ko? Magkasama pa rin kami? Ha? Ang tanong ko, Pastor, ako, pagdating namin sa langit ng mag-asawa, kami bang pagpunta sa langit, magkasama pa rin kami? Ang sumagot yung asawang lalaki.
Ay, hindi na. Kaya nga langit yun eh. Magkasama pa rin siyempre, amen? Tandaan po natin, kailangan tayong magkaisa dito sapagkat magsasama tayong walang hanggan. Kaya yung mga hindi nagbabatian, magbatian na kayo. Para hindi masira ang espiritu. Gaano ka naman kaya, tingnan nyo, are you greater than our God? Kasi ang Diyos nga, naging tao para lamang iligtas ka. Na ikaw ay dapat patungo sa impyerno. Dapat ang kasama mo doon yung mayaman na naroon sa impyerno. Na sabi ng Bible, sa impyerno may apoy. At sa impyerno ay may uod na hindi namamatay. Eh dapat doon tayo eh. Pero kinaawaan, kinahabagan, at minahal. Eh pagkatapos ayaw mong bumati. Sobra naman yan. Alam nyo, hindi lahat ng pastor magkakasundo, pero ako ayaw ko ng may kaaway. Pwedeng hindi kami magkasundo, gawa ng prinsipyo. Pero magkapatid pa rin. See? Kasi ang pangit nun kung ikaw ay merong saloobin na ikaw ay nagtatanim. Yung ikaw ay may hatred, may samaan loob, ay masama na nga ang labas, yung pang loob, pasasamain mo pa. Huwag naman. Ipakita natin na we are in the right spirit. See? Sabi ng Bible, we will spend eternity with God evermore. Kaya magpasensyahan na lang. Ay, pastor, paano yun? May utang sa akin. Pagpapasensyahan ko. Ibang usapan yun. Pag binasa nyo sa Malakay chapter 3, verse 4, yung mga nangangako, magbabayad, tapos hindi nagbabayad, ay, galit na galit ang Diyos dun. Basahin nyo, Malakay chapter 3, verse 4. Mamaya na lang, tapusin muna natin to, ha? Okay. Masyado kang excited, ha? Nasa Bible yan, mga kapatid. Magkakasama tayo sa langit pagkatapos hindi tayo nagbabatian. Hindi man lang tayong mingiti. Pag nasalubong mo, akala mo, nakasalubong ka ng masungit na aso. Wag. Mas maganda yung lahat binabati mo. Hello. Ay, dyan ka sana, pag nagwo-walking ako sa umaga, hindi ko naman sabi, ay, good morning. Sumasagot naman, good morning. Pero meron isang hindi sumagot. Sabi, good morning. Para akong bumati sa haligi. Sabi ko, sino kaya ang lugi? Ako naman, masaya ako, siya hindi. Pag hindi ka, paano pa pag hindi ka binati? Bayaan mo, nagawa mo yung gusto mong gawin sa kanya. Basta maganda yung marami kang kaibigan. Amen? Iisa lang ang enemy natin, Satan. Ang kalugihan kay Satanas, yan ay hindi siya omnipresente. Hindi siya omniscient katulad ng Diyos. May mga alagad lang siya. May mga alagad siya. Pero hindi siya omniscient. Ang Diyos natin omniscient. Kaya sabi ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee. Tandaan po natin yan. Ang pinakamaganda, just keep serving the Lord. Pag tumingin ka sa tao, lugi ka. Kaya sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Alam nyo, kung ako'y makikinig sa mga sinasabi ng tao, ang tagal ko nang wala sa ministry. Pero tingnan nyo, sila ang wala na sa ministry. Ako na sa ministry pa rin. I'm not serving them, I'm serving God. Hindi sila ang Diyos natin. Ang Diyos natin yung nasa langit. Sinong lugi? Pag ikaw'y madaling ma-offend, ikaw ang lugi. Tinamaan ka lang na mensahe, natisod ka na agad.
Hindi dapat. Hindi dapat. Palampasin mo yun. Maliit na bagay lang yun. Ikumpara mo, mga kapatid, sa ginawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Akalain mo, sila wala. Ikaw nandito. Ikaw nasa church. Ikaw nagbabasa ng Bible. Ikaw nanalangin. Kasi talagang wala. Dito sa mundo ito, magulo. Hindi ito ang lugar natin. This is not our place. Kaya ang author na guluhin ng pamilya ay ang dyablo. Ang Diyos ang nagtayo ng pamilya. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa divorce. Oh, may narinig ako, may plano. Tandaan natin, mga kapatid, dapat mayroong alam natin kung sino yung padre de pamilya, madre de pamilya, at mga anak. At sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. There's no substitute on that. Kaya kung sa tahanan ay mayroong unity, pambihira. Ang ganda ng samahan. Pero pag wala, magulo. Ang gumugulo ng pamilya, mga kapatid, ang gumugulo ng church ay ang dyablo. Oh? He is the author. He is the destroyer. Kaya dapat ay tayo ay marunong tayo na kumilala. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nalamang ka ng kaunti, bayaan mo na lang. Lunukin mo na lang yung pride mo. Kasi kaya minsan tayo madaling mag-response, madaling magalit because of our pride. Gusto natin kasi tayo ang sikat. Ay kung gusto mong sikat ka, sa showbiz ka. Hindi pa rin tiyak kung magsisikat ka talaga doon. Mas maganda na yung mapagpakumbaba. Alam niyo ang bottom line natin? The common denominator natin? Grace. Kaya nga tayo naririto, it's by grace. Biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay naririto. Biyaya ng Diyos na tayo naligtas. Biyaya ng Diyos na inilagay tayo sa simbahan. Biyaya ng Diyos na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Biyaya ng Diyos ang nagbabago sa ating buhay. Oh, tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo ang katabi mo. Oh, pinangarap mo bang makatabi mo yan? Hindi Oh, ay di biyaya ng Panginoon. Oh, biyaya ng Panginoon. Ay ang mag-asawa nga, sinong mag-asawa ditong hindi nagkakagalit? Ako lang? Tumas din, Sir Paps. Minsan nagsisinungaling ang mga tao. Pero kita mo, sa January, 50 years na kami magkasama ni Ma'am Del. Wow! Yun ang biyaya! Akalaan mo yan? Samantalang iba, kakakasal pa lang, hindi pa nakapagpirma, ayaw na. Oh. Biyaya ng Panginoon yan, mga kapatid. Kaya mahalin natin ang simbahan. Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Mahalin natin. Alam niyo, bilang magkakapatid sa Panginoon, dapat magmahalan tayo sa isa't isa. Not on the basis of compromise. Halimbawa, may miyembro ng pamilya, gusto magpabinyag pa rin ng bata sa Katoliko. Aba, hindi ako punta dyan. Ayaw kong ipag-compromise. And I'm telling you, habang ito ang pangako ko sa Diyos, I'm not going to join the ecumenical movement. Sama-sama. I'm a Baptist from head to foot. I believe the King James from head to foot. Hindi ako pwede makipag-compromise. Tandaan po natin, mga kapatid, mahalin natin yung mga nagtuturo sa atin. Kaganda-ganda ng ginagawa natin. Area by area,
May area captain sa bawat area. Mayroong mga group leaders. Very organized. Kung ikaw makikipag-unite, sasabihin ko sa iyo, lalago ka spiritual. Igagaranti ako sa iyo sa biyaya ng Panginoon. Kaya protektahan natin ating simbahan. Hindi pag naimbitahan ka sa piyestahan, punta ka sa piyesta simbahan. Punta ka doon sa piyestahan. At nagmimista ka na, magtatanong ka pa, may kalderita ba kayo dyan? Kalahin mo yan. Juicy pa eh. Baptist yun, Baptist. Miyembro yun sa CBBC. Pero hindi dito sa atin, sa bandero na lang. Okay? Amen. So, i-preserve natin ang unity ng simbahan. Kaya tayo as a church, tandaan natin, at 8:30 nagsisimula ang Sunday School. You need to be in Sunday School before the 8:30. Don't miss the church. Don't miss the Sunday School. Don't miss the service. Kasi alam nyo ba na ang Diyos ay nangungusap sa atin tuwing maririnig natin salita ng Diyos. That's why faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya ayaw kong mamiss yung church. Sapagkat ayaw kong mamiss ang sasabihin ng Panginoon sa akin kung ano ipapagawa niya sa akin. Pag sinabihan ka naman may ipapagawa sa iyo, you are blessed. Why? Sa dami ng tao, ikaw ang nakarinig ng utos ng Panginoon. Protektahan natin ang ating simbahan, i-preserve natin ang unity ng church, at i-prioritize natin ang simbahan. Amen? Abay, kung ang mga taong nandito ngayon ay nandito rin pagka Wednesday night ganito, I'm telling you, there is a great impact. Ay, minsan kasi, yung ating paniniwala, baptist nga tayo, pero minsan, pag Miyerkules ano tayo yung kultura pa rin ang pinaandar natin. Ganun ba natin itrato ang Diyos? Panginoon, pang Sunday morning ka lang sa akin Panginoon, pang Sunday night ka lang sa akin Wednesday? Hindi. Alam niyo, pag Wednesday ginagawa dito, as a church, mayroong prayer list. Tapos tigigisa, pinagpipray yun. We have 12 groups na nagpipray. We are praying for our churches, our outreaches. We are praying for those who are sick. We are praying for those who are in the hospital. See? Kaya mayroon tayong prayer request. Amen. Sabi ng Panginoon, call unto me, and I will answer thee, and show thee great many things, which thou knowest not. I said, the basis of unity, the word brethren. Number 2, not only the basis of unity, but the beauty of unity. Ang sabi ng Biblia ay, sa verse 1, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. The word, how good and how pleasant. Tandaan po natin mga kapatid, mayroong mga pleasant sa atin pero hindi good. Katulad yung vape, yung vaping, yung kumukuha ng usok. Yeah, yun nga, vape. Ay, ano yun na? Lason yun na. Mas matindi yung kaysa sigarilyo. Lason yun. Ano yun? Pleasant yun sa kanila. Pero hindi good. Hindi lahat ng pleasant ay good. Are you listening? At meron ding good, pero sa iba ay hindi pleasant. Sa mga bata ngayon, yung gulay, hindi, good yun, pero sa kanila hindi pleasant. Maraming mga bata ayaw ng gulay. Ano lang alam nila? French fries. Tsaka milk tea. Yan. Pero, mayroong good na gulay at pleasant sa akin. Lalo na yung ampalaya. Sasabihin ng mga bata, ayaw ko niyan, pait-pait niyan, mapait-pait sa buhay ko. Ang bihira.
Pero hindi na alam, pagka ikaw ay medyo mataas ang sugar mo, kumain ka ng ampalaya. Good yun. See, meron doktor nagsabi na ang pagpupuyat allowed lang sa atin ng 3 times a month. Yung pagpupuyat. Ay sa iba, pleasant yung pagpupuyat kasi nakatutok sa cellphone. Alauna na, 2:00 ng madaling araw, doon pa rin nakatutok. Pag lumampas ka ng 3 gabi sa isang buwan na ikaw ay puyat, nagbabawas ka na ng buhay mo. So it's not good. Pero ang unity, good na, pleasant pa. Amen? Amen. Good na, pleasant pa nga. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Yun ang kailangan natin. Good na, pleasant. How good and how pleasant it is for brethren. Kaya kung tayo po ay magkakasama, tayo ay united, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Bible, that's something beautiful. Amen? That's something beautiful. Kanina, nakita ko yung mga lalaki dun. Talaga naman, ang saya nila. Sabi ko, pambihira, look at this man. This is the hope of our country. Kung ang lahat ng lalaki ng church natin ay mag-i-involve sa soul winning, I'm telling you, there will be a great impact. Nakita ko yung mga kababaihan, mas marami ang babae. Kaya, yung mga lalaki, mabilis nakatapos eh. Yung mga babae, ang haba ng answer. Okay lang. Sorry. Okay lang yun. Pagkakataon na yun. Kaya, maganda kasing tingnan. Pagka-united. Are you listening? Tingnan niyo, sabi, alam niyo, naalala ko nung ako high school, that was last. Okay? Ay ako humawak ng crack platoon. Yung panlaban, yung model platoon. At yung baril namin, kahoy lang, pero yung dulo ay may pinturang puti. Pambihira, gandang tingnan, pagkasabay-sabay eh. May unity. Alam niyo yung North Korean soldiers? Pambihira, parang iisa lang sila eh. Pag kaliwa, panig, pambihira, parang isa lang sila. Ang gandang tingnan. May nanay nga, yung anak niya, isang kadite, pag sabi, kaluwang panig na. Pag kaluwang panig, yung anak niya, nagkanang panig, siya lang mali. Sabi ng nanay, kita mo na, mali sila lahat, tama lang yung anak ko. Maganda talaga pag may unity, mga kapatid. Maganda talaga. Kaya, tingnan nyo, sabi ng Bible, the beauty of unity. Look at in verse 2. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garment. Yung oil na yan, mga kapatid, yung oil na yan, yan ang pinapahid sa priest. At yan ay, si Aaron ay, pati yung skirt niya, basang-basa. That pictures the power of God. At alam niyo, mga kapatid, kung anong meron yung precious ointment na yun, that is oil. Anong meron yun? Number 1, fusion. Anong ibig sabihin yun? Ano yung fusion na yun? Pinagsama-sama. Ano yung mga pinagsama-sama dun? Para mabuo yung oil na yun. Basahin, may time pa naman eh. Basahin natin sa Exodus chapter 30. Ayan. Exodus chapter 30 from verse 22 to 25. Ang sabi ng Bible, moreover the Lord spake unto Moses, saying, take thou also unto thee principal spices of pure myrrh, 500 shekels, and of sweet cinnamon, half so much, even 250 shekels, and of sweet calamus, 250 shekels, and the acacia, 500 shekels,
after the shekel of sanctuary, and of the oil olive, and hin. And verse 25, and thou shalt make it an oil of holy ointment, an ointment compound after that the art of apothecary. It shall be a holy anointing oil. Akalain mo yun? Yun ay pinagsama-sama nila. Iba't ibang ginagawa nila na yun ay pang-anoint, sama-samang sangkap. Iba't ibang dahon yun. See? Mayroong myrrh, mayroong cinnamon, mayroong calamus, mayroong acacia, mayroong olive. See? Iba-iba yun. Pag pinagsama-sama, ay yun ay binatila sa priest doon sa templo, at yun ay napakaganda pong picture. Tayo iba't-iba't dito. May matanda, mayroong bata, mayroong binata, mayroong dalaga, mayroong mga young people. Iba-iba tayo. Pero pag tayo nagsama-sama, alang-alang sa pangalan ng Panginoon, at lahat tayo mayroong pakumbabang puso at masunuring puso, mas malaki ang ating impact, mas malaki ang ating accomplishment sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang tinatawag, the beauty of the church is unity in diversity. Unity, magkakaiba, pero mayroong unity. Iba-ibang ugali, ha? Ibang-ibang pinanggalingan, galing sa Ilocos, galing sa Pangasinan, galing sa Bisaya, galing sa Iloilo, iba't ibang pinanggalingan natin. Pero ang pinakamaganda, iisang ating pinaniniwalaan na siyang nag-unite sa atin para tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Para bagang, halimbawa, ito ang cinnamon, ito yung myrrh, ito yung kalabasa, ito yung ampalaya. Pag pinagsama-sama, ano yung pinakbit yun? Di ba? Ay masarap. Wag lang lagyan ng bagoong. Wala yun sa Bible. Ha? Kaya dapat tayo, kahit na iba-ibang ugali natin, wag tayo mag-alitan. Amen? At saka, wag mo sabihin na, Pastor, diyan kasi ako laging nakaupo eh. Tapos nauna lang siya, inupuan na yung upuan ko. Mga kapatid, walang may-ari ng mga upuan dito. First come, first serve. Amen? Walang may-ari ng upuan dito. Wala dito yung reservation. Amen? Gusto mong maupo ka sa unahan, maaga ka. Diba? Ang iba naman kasi talagang gusto sa ulihan. Pero salamat sa Diyos, maraming mga Kristiyano gusto nila sa unahan. Kasi doon sa ulihan, nagbiminsahe ang pastor, ay tulog. Tapos na lahat, nag-uwian na, naiwan siya. Sabi, ay rapture na pala. Ha? Mga kapatid, ay napakaganda ng itong sa Psalms 133. Iba-ibang dahon pinagsama-sama. Alam, mga kapatid, napakaganda pag minsan may conference sa Amerika, nung year 2000, na-invite ako sa mga speakers sa international ng BBF, yung Golden Jubilee. Galing Mexico, galing Africa, iba't ibang bansa. Pero pambira ang kagandahan doon, nagkakasundo salita ng Diyos. Talagang aayaw lang salita ng Diyos yung hindi pa saved. Ang aayaw lang sa King James Bible yung makikipag-compromise. Ito ang ating authority, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon. Amen? Sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Amen? Tignan mo yung mga apostles. Yung mga apostles, iba't iba sila eh. Hindi naman sila magkakapatid. May attorney, may mangingisda. Pero nagsama-sama sila. Ang palad nila, na hands-on sila mismo ng Panginoong Kristo. 3 years or 3 years and a half. Kaya sayang si Judas.
Akalain mo yun? Kay Christian na Jesus is the only perfect pastor and leader. Yun na nagtuturo sa kanila. Akalain mo yan? Si Kristo ng pastor, may Judas pang isa. Hindi pinakinggan. Sinayang niya. Pagkakataon na yun. Kaya what a privilege. Kaya ang tawag sa kanila, apostles. Sila yung nakasama ng Panginoon ng kanyang personal ministry. What a blessing. Wow. Tingnan nyo. Wala sila. Hindi sila naghiwa-hiwalay. And because of their unity, nakarating dito sa Pilipinas, kaya tayo naririto. Malayo ang maaabot natin, mga kapatid, kung tayo ay magkakaroon ng unity. Are you listening? Malayo maabot natin. Naabot na nga Israel. Siguro next month, makakarating na ng New Zealand. Poland. Hindi natin pwedeng limitahan. Can you imagine 8 billion people? 2 million are Muslims. Ay, grabe ho. Pag pinag-aralan yung kasaysayan, ang talagang sabi nila, ang Kristiyano o ang Christian ay, ang sabi nila ay, sabi yung record ko dito. Nandun sa kabila. Merong record po kung ilang million, pero kung pag pinag-aralan nyo, sabi nila, ang Christian kasi, ang tawag na Christian ay lahat ng mga religion Christian, even the Catholics. Orthodox. Sabi na Christian sila. Ang sabi nga, sa history, ang Pilipinas ay isang Christian nation. See? Pero, are we really Christian? Hindi nila alam the word Christian itself. Ang ibig sabihin niyan, they have Christ. See? Christian, I-A-N. Without Christ, I-A-N, I am nothing. When you receive Christ, you become a Christian. You're a follower of Christ. You need to believe the teaching of the Bible. See, pag tinignan nyo ho, talaga ang tunay na Baptist, siguro mga 500 million lang. Tingnan nyo, nangyayari ngayon, grabe na. Mga nagbabago pa ng katuruan. Mga kapatid, itaguyod natin. Ang simbahan, hindi po ito fraternity. Tsaka hindi dito pasikatan. Hindi ho. Sa langit, hindi po tayo kikilalanan. Kung sikat tayo, hindi tayo kikilalanan. Ang sasabihin lang ng Panginoon, well done, thou good, a faithful servant. Hindi sinabi nun, well done, thou good and faithful businessman. Hindi sinabi nun, thou good and faithful millionaire. Hindi sasabihin nun, thou good and faithful valedictorian. Thou good and faithful magna cum laude. Thou good and faithful handsome. Kung sasabihin yun, ilan lang kami. Pero hindi sasabihin ng Panginoon. Ang sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kaya lahat tayo ay servant. Kaya dapat tayo magkaroon servant attitude. Servant spirit. The servant has always an attitude to obey. Amen? Mga kapatid, sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon. And not only fusion, the beauty of unity, but the next one, number 2 is, anong makikita natin doon sa, it is like a precious ointment. Ano po yun? Mabango. Fragrance. Ano po? Mabango. Yung oil na yun ay merong mixed together para maging mabango. Para yung binasag na alabaster nung babae na lumapit sa Panginoon pagkatapos siya pagalingin, mabango. Di ba? Ngayon, pagka yan ay mabango, katulad yung alabaster na binasag ng babae, ay alam nyo, pagka mabango, maaamoy. May spread. Oo.
pagka meron tayong unity as a church, at yung ating mga outreaches merong unity, sabi ko nga this is the first time na mangyayari, International CBBC Conference sa Taiwan. Kaya sabi ko sa 16 outreaches sa Taiwan, let us be united. Mahalaga ang unity. Kaya sabi, pagka yung pabangong yun, yung oil na yun ay nabasag o yan ay magiging mabango. Kakalat po yun, mag-spread po yan. Kapag tayo ay united at nagkakaisa, ito yung nagiging mahalimuyak para sa iba. And it will attract people. Di ba pag mabango sa'yo, bango mo naman. Nagpabango yun eh. Wala naman tayo maglalagay ng pabaho. Ha? Wala. Pabango. Tandaan po natin mga kapatid, ang sanlibutan ay malalaman nila na tayo alagad ng Panginoon at tayo nagkakaisa bilang isa. Kaya sabi dun sa John chapter 17 verse 22, "And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are" what? One. Mahalaga ang pagkakaisa. Kaya kahit na minsan ayaw mo, hindi mo gusto yung leadership ng pastor, ay sundin mo lang alang-alang sa Panginoon. Kasi kung tama yung sa'yo, ikaw dapat ang inilagay na pastor dito. Tama? Pag ikaw ay anak ka lang, pagkatapos ayaw mo sundin yung tatay mo, ay anak ka eh. Sundin mo. Kung sa iyo'y mali, sundin mo pa rin sapagkat siya ang tatay mo. Kasi kung ikaw ang tama, dapat ikaw ang naging tatay ng tatay mo. Lalong hindi pwede yun. Ay, nagkakaunawaan ba tayo? Amen? Tandaan natin, unity attracts people. Tignan nyo, kaya yung mga bisita natin, bisita tayo dito, they need to feel at home. Kamayan nyo sila. Siya, napunta lang dito, voluntarily, pumunta siya. Ay dapat i-fellowship. Kaibiganin. Malaman niya na ang mga tao dito ay tao ng Diyos. Bakit? Ito ay tao ng Diyos. Bakit? Ito ay bahay ng Diyos. Amen? Kaya sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Sino yun na sa house of the Lord? Ay mga anak ng Lord. Amen? Kaya dapat unity attracts people. Kapag tayo ay bahagi, hindi nagkakaisa, tandaan natin, it will never create an impact. May nangyari niyan. Minsan sa Manila, mayroon diyang simbahan na lahat ng miyembro ay Ilonggo. Ilonggo. Ay, pagkatapos mayroon nag-attend doon, galing Iloilo, sabi niya, Pastor, dito na ako nagtatrabaho. Pwede ba mag-transfer na ako dito ng aking membership? Sabi ng pastor, Ilonggo ka ano? Sabi niya, pambira talaga to si pastor. Halata ba sa lakad? Ha? Alam nyo, minsan, na-split yun. Kasi, ang iba, yung bulaklak, ang sabi ng iba ay, ang gusto nila, fresh. Yung iba namang mga Ilocano, gusto nila, plastic. Hindi na magkasundo. Sabi, maganda yung plastic kasi pagka maalikabok, hugasan lang. Sabi, hindi, mas maganda yung fresh. See? Binibigyan ko ng idea yung mga dalaga. Pag may nagbigay sa inyo, baka ibigay sa inyo plastic na rose. Sabi niya, ibigay ko sa iyo. Pag naalikabukan, hugasan mo na lang ha. Hindi naman pwede yun. Pero alam nyo, na-explain yung simbahan na yan, yung sa buong simbahan, hati. Yung gusto ng plastic, sa kabila dito. Yung gusto ng fresh, sa kabila dito. Akalain mo yun. Pinagawayan. Pati kurtina, pinag-aralan. Pinagawayan. Ang gusto ng isa ay blue, yung isa ay pink, yung isa ay beige. Pambihira. Maganda may tanungin tayong leader, ano ba yan? At yung leader ang magtatanong sa mga mayroong taste. Di ba? Sa mayroong taste, marunong
mag-match ng kulay. Halimbawa ako, nag-preach dito minsan. Ang aking coat ay pink. Sapatos ko pink. Ang Bible ko pink. Amen, 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 amen. Praise the Lord! Wow! Hallelujah! Ay, nakaano pala ito Inop mo. Palalayasin nagtabukas. Dapat marunong. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos pa rin nagbibigay ng mga tao, naglalagay sa simbahan na sila ay makakatulong. Kaya tayo, mga members, inilagay tayo ng Diyos dito para ikaw ay makatulong, hindi maging hindrance. Amen? So, that's the beauty of unity. I said number 1 is what? The basis. Number 2, the beauty. The last. Huwag niyo muna isusot sapatos niyo, ladies. Mahaba-haba pa to. Okay? Ang iba pa sinabi mong, the last. Yung mga babae, nasaan ang sapatos ko dito? Sinuot na, uy, akin yan. Nag-away tuloy Kasi pink yung sapatos nung isa. The last, the blessing of unity. Sabi sa Psalms 133 verse 3, as a Jew of Hermon, and as the Jew that descended upon the mountain of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Alam niyo ba yung mga kapatid, yung hamog? Doon sa Mount Hermon, ang hamog doon ay napakaganda. At yung hamog, naranasan ko pa yun sa probinsya. Ang ganda pa nung panahon na yun. May alagong kalabaw, tapos aalamin ko yung kalabaw, saan ko itinali nung gabi. Yun. Pagkatapos, ay madamo yan, madamo. Pag umaga, mahamog. Gaganunin mo yung hamog. Tapos ipapahid mo sa ang presko. Napaka-fresh. Doon sa hamog sa Hermon, there's something power doon sa hamog na yun. So, makikita natin na, sabi ay, yung unity is likened to a Jew. Tulad ng hamog. Tandaan po natin, sa Israel, mga kapatid, nanggagaling ang supply ng kanilang tubig mula sa Mount Hermon. Ano ang meron doon sa hamog? I said, number 1, there is a freshness. There is a freshness. Kung ang hamog, kapag may hamog, there is a freshness. Pagka yung sariwa, fresh talaga. Nagbibigay ng kasariwaan yun. Kasariwaan talagang fresh. Ay, wala na ngayon. Hindi ko na nakikita yan. Pag nasa bundok kami, kasi ang tatay ko na mahalan ng 165 hectares, punta kami doon sa malayo. Sa umaga, yung hamog, ang ganda-gandang hipuin, ang ganda-gandang kunin. Talagang lalo pag mga December, ganyan, January, ay napakaganda. At tandaan po natin, mga kapatid, pag tayo ay pagod, di ba? Pag tayo pagod, ang kailangan natin, magkaroon tayo ng freshness. Kaya sabi ng Bible, doon sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ano ang nagpapasariwa at nagpe-fresh sa buhay ng isang pastor? Sa akin, napaka-fresh ang aking pakiramdam pagka ang simbahan ay mayroong unity. Kapag ang church ay nagkakaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Yung walang alitan, walang away-away, walang hinanakation, no? Walang hinanakation. Saka offendation, yun, mga, ganun ba? Wala yun. Ang saya ng simbahan. Kaya alam nyo, nagtataka ako, may mga members, hindi ba tapos ang prayer sa closing prayer? Abay, nakalayas na. Pag-amen, nakasakay na sa jeep. Bakit hindi ka makipag-fellowship? Hindi tayo dapat mag-faction dito. Huwag sabihin, tayo lang ha. We are lang. Hindi yun.
Dapat nga, pag nag-welcome song, makamayan mo yan lahat, pero hindi ka makadaan eh. See? Hindi dapat mag-barka-barkada dito. Bagaman tayo mayroong area, hindi ang ibig sabihin sila, no. Dapat tayo, not we are. Ha? Ay, magkakapatid tayo sa Panginoon. Isa tayong simbahan. Saan ka nagsisimba? Si BBC. Kilala mo ba si ano? Ay, hindi ko kilala yun. Bira, kalain mo yan. Hindi pa tapos ang tanong, hindi ko kilala yun. Kilala mo si Pastor Lauren? Hindi ko kilala yun. Ha? Ay, si Sir Pops, kilala ko yun. Wow! Si Katchipoy. Ha? Kaya walang alitan, mga kapatid. Tandaan po natin, bilang member ng church, dapat attend tayo lagi para tayo lumago sa pananampalataya. Pag may service, you need to be there. Tandaan po natin, pag ikaw ay nandyan, ay talagang nai-inspired ang pastor. Kahit sino magpastor dito, pagka ganyan, laging puro simbahan, nai-inspired yan. Sa Sunday school, pambira minsan. Sa Sunday school, kakaunti ang tao. Ay, yung teacher, nag-prepare yun. Nag-fasting pa. Tandang-handa magturo. Tapos 9 o'clock na, 4 pa lang sila. Sabi ng Sunday school, mag-pray partner na lang tayo. Ayun. Ay, pero kung nandyan yan, puno din yan. Ay, ma-inspire yung Sunday school teacher nyo. Mahirap kaya mag-aral. Oh, ay kaya nga tayo, meron tayong Sabbath school. Yung Sunday school lesson, itinuturo ni Sir Jess. Para yung magtuturo ay mas mabilis na sila makapag-aral. Mga kapatid, pahalagahan natin yun. Are you listening? Oo. Ay, hindi po tayo protestante. Baptist tayo. The Baptist favorite is the Word of God. The Baptist favorite is the preaching of the Word of God. The Baptist preacher is the Sunday school. The Baptist favorite is soul winning. The Baptist favorite is mission. Dapat po ganun ang gagawin natin. And then, not only there's freshness, not only there is freshness, mga kapatid, but there is also fertility. Ibig sabihin, nagiging abuno sa mga, tawag nito, sa mga prutas. Abuno yun. Minsan, first time pumunta ng States, napasama ako sa apple picking. Oh, ay pambihira. Ay, nanggigigil ako. First time eh. Pagkuha ko ng apple, kinagat ko agad. Pagkagat ko pambihira, ganun pala pag fresh na fresh. Pagkagat ko pambihira, yung katas ng apple, na puno yung mukha ko para ako naghilamos. Ganun pala yun. Pagka fresh na fresh. Kaya pagka fresh na fresh ka, makikinig ng salita ng Diyos, inspired ka lagi. Amen? Sabi ng iba, alam niyo ba, nung may mga nag-attend dito na galing sa Protestant, sabi, ang ingay ng simbahan niyo, Pastor. Pinalo up ko. Professional yun. Pinalo up ko. Sabi ko, thank you po sa pagpunta niyo. Alam niyo, Pastor, ang ganda ng mensahe niyo. Pero ang alam ko lang, simbahan niyo maingay. Sabi ko, anong ingay po? Ba't sila nagsisigawan ng amen? Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng amen? I agree. Ay, bakit sila maingay? Hindi po yun ingay. Ang gusto ko simbahan yung solemn. Ay, sa sementeryo kayo pumunta. Pag may sumigaw doon, tatakbo kayo. Kaya lang, pag kami sa yung na-amen, wala sa lugar. Gusto mo bang ikaw mamatay? Amen! Bira. Gusto mo bang lumayas yung manugang mo? Amen! Mali, dapat nasa lugar. Amen? So, dapat, kaya nga po, ang preaching ng pastor ay kapag united ang church, ay magiging mabunga. Magiging mabunga, mga kapatid. Ano sabi, may nag-question sa akin, bakit pastor, yung mga tao dyan sa inyo, pag nag-invitation kayo na simba, kasi may invitation. Personal yung napunta, nalapit, nananalangin. Bakit wala kayong cross? Meron ho.
Merong cross nasa Bible. Ang hinahanap ay yung cross. Alam ko ang cross, ang original niyan, yung cross pinakang silya elektrika noon. Wala kaming cross, pero meron kaming message of the cross. The message of the cross is Jesus Christ. Hindi po yung cross ang papasanin mo, magbipilitin siya ka para makarating sa langit. Hindi. Tatanggapin mo yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo bilang sarili mong tagapagligtas. Tandaan po natin, ang simbahan ay magiging mabunga pag may unity. Dapat magkaisa tayo mga kapatid. Are you listening? Hindi lahat ng tao pwede kumamit ngayon. Hindi lahat ng tao. But listen to this. I always pray, area by area, preachers, minsan prayer ko mula sa Israel via Dubai, tapos Cyprus. Sa Cyprus, si Marites Hizon, alam niyo, ay mayroon na siyang 19 candidates for baptism. Kailan po kayo pupunta dito? Ay sabi ko, pag pupunta ng Israel, punta ng Dubai, punta ng Cyprus. Akalain niyo mga gawain na yan? Tandaan po natin mga kapatid, kaya ang ministry ay lalong pagpapalain ng Diyos at mas lalong lalago pagka ang simbahan ay may unity at ang mga Kristiyano ay magpaparticipate to do something for God. Amen? Ang tanong, gusto mo bang maging mabunga ang simbahan? Kaya kailangan natin ng 5,000 seating capacity. May itatayo yan ng mga Kristiyano na gustong magbunga ang gawain ng Diyos. Amen? Minsan, yan ang hindi nagpapatulog sa akin. Ni-imagine ko, wow. Sabi ko, pagkatiwalaan lang tayo ng Diyos, ng 100 million, tatayo na yung, yung structure. Tatayo na yan, puro bakal yan. Tatayo na yan. Pambira. Ang laking impact yan dito. Ay, dito nga, Akala nyo na dyan. Ang ilalagay dyan si Maria. Doon sa Quezon City, ang Mormons, nagtatayo. Ganyan din. Ang ilalagay si Prophet Moroni nila o Prophet Macaroni. Yun ang ilalagay. Ay dito, ang ilalagay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Sabi ng Bible, if I be lifted up, I will draw men unto me. It's not Mary, it's not Prophet Moroni, it's not the Jehovah's Witnesses, it's the Lord Jesus Christ. Alam niyo bang yung Mount of Hermon, kung anong inilalarawan yan? Yung bundok, stability. Tatag, tibay, at strength. Para maging matibay ang ating simbahan, ang kailangan natin, unity. 1992, nagkaroon ng hurricane sa Homestead, Florida. Yung hurricane na yun, wipe out. Sa Homestead, lahat ng bahay, wipe out. Tapos, the following day, yung media, nag-ikot para may report sila. Out of houses na wipe out, pero mayroon isang bahay na nakatayo. Pinuntuhan ng media. Sabi niya, sir, anong sekreto nyo? Bakit lahat dyan na bahay ay wipe out, yung inyo'y nakatayo pa rin? Anong sekreto nyo? Sabi niya, wala po kaming sekreto. Anong ginawa nyo? Bakit nakatayo pa yan? Sumunod po kami sa building code ng city. Wala kaming substandard, pero yung inyong flood control meron. Akalain mo yun? Bakit hindi nagiba? Sumunod sila sa building code. Ito ang building code ng ating buhay.
Ito ang building code ng ating pamilya. Ito ang building code ng ating simbahan. Sundin lang po natin ang building code, hindi ito magigiba. Sapagkat si Kristo ang pundasyon. Kung gusto mong ang buhay mo'y maging matibay, dapat kunin mo yung building code ng buhay mo mula dito. Gusto mo maging masunurin sa Panginoon, ito ang building code ng ating buhay. Kailangan po natin na tayo ay maging united, and let us make this blessed book no error. The building code of our life, the building code of our family, because this book will build our family closer to God. Mga kapatid, let us be together in unity. Ushers, let us be united. Musicians, choir, let us be united. Orchestra, let us be united. Sunday school teacher, let us be united. Nursery attendants, let us be united. CBB staff and BHBC staff, let us be united. Coffee and 6 and 11 staff, let us be united. Group leaders, let us be united. Area captains, let us be united. Pastors and preachers of our outreaches, let us be united. Church, let us be united to fulfill the Great Commission for the salvation of the lost and to reach the world for Jesus Christ. Let us be united.